apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Si Jope naman may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihi usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, pumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? O Diyos ko't Panginoon, aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwin nang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis niyang dinaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yabang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos, ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Tayo po ngayong araw, ngayong linggo pong ito, third week of Easter. Mga minamahal, ewan ko po kung kayo po ay nagawa na magtanong sa inyong sarili. Bakit ka nga ba Katoliko? Siguro, ilan sa atin sasabihin kasi ako'y pinanganak na Katoliko. Ang lolo ko, lola ko, mga magulang ko Katoliko, kaya ako, Katoliko na din. O kasi, mas maganda ang Katoliko kasi merong Christmas. May Christmas bonus, may Christmas party, no? Siguro may mga ganun tayong dahilan, no? Pero sana mas malalim pa ang ating dahilan kung bakit tayo naging Katoliko and we choose to become a Catholic. Hindi lang po dahil sa no choice na ako ito na nakasanayan ko, kung hindi we actively choose our faith. Ngayon pong araw na ito, sa ating ebanghelyo, atin pong narinig na may mga tao initially sumusunod kay Jesus. Sila po ay nabilib sa mga himalang ginawa ng ating Panginoon, kung kaya sila po ay malapit na sumusunod sa Kanya. Yun nga lang po, nung dumating sa punto na ang Panginoon nagturo na tungkol sa Kanyang katawan, sa Kanyang dugo, ang sabi niya po, ang sinumang hindi kumain ng aking katawan at dugo, wala siyang kinalaman sa akin. Ano? Kailangan kayong kumain ng aking katawan at dugo. Ito yung aking laman, bibigay ko sa inyo. Yung aking dugo, na ibigay ko sa inyo. And for the past days now, yun po yung ating narinig sa Ebanghelyo, mga Ebanghelyo po bago ngayong araw na ito. At ngayong araw, at narinig na may mga tao nang unti-unting tumalikod sa atin pong Panginoon. Unti-unti, ang sabi sa Ebanghelyo, they went back to their old ways. Kasi hindi nila matanggap yung napakahirap na turo ng ating Panginoon na kumain ng kanyang laman, uminom ng kanyang dugo. But of course, kung nag-antay lang sila tungkol sa ating Panginoon, maaaring may mga bagay na hindi naunawaan, but if only they waited, because they would understand na ang tinutukoy po ng ating Panginoong katawan at dugo, ayon pong kanyang banal na misang itinayo, kung saan ang tinapay at alak nagiging kanyang totoong katawan at dugo. Hindi ba, bawat misa, yan po ako narinig, hawak-hawak ng pari po yung tinapay at nulit yung mga salita ni Jesus. Ito ang aking katawan. At yung alak, ito ang aking dugo. Ito po yung pag-establish ng ating Panginoon ng banal na misa, kung saan naroon po ang kanyang real presence. Kung kaya nga po ang mga simbahan, malaki, magaganda, ang mga kalis, dignified, may mga ginto pa nga, minsan may mga jewels pa yan. Hindi na lang para iyabang, kung hindi, it is a profession of faith. Totoo, napaka-importante ng hawak ng kalis na ito. Ito'y ginto kasi ang hawak nito ay dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, bakit ka nga ba Katoliko? Ikaw ba ay Katoliko lang pag madali ang ating buhay? Do we only believe in our faith pag medyo may makukuha tayo, pag mayroong vacation, may Christmas vacation, merong mahal na araw vacation, merong Christmas bonus, o kasi yung mga magandang tradisyon. Pero pag dumadating po yung mga mahirap na pagkakataong may mga turo ang simbahan tungkol po sa death penalty, tungkol sa reproductive health, tungkol po sa politika, sa paggabay po na ang mga tayo huwag maging mga korakot. No? Sometimes, tayo na-off kasi, ba't kayo nakikialam? No? Pero ang simbahan po, it has to maintain its fidelity to the teachings of Christ, tungkol sa dangal, dignidad ng tao, tungkol sa katotohanan. Mga minamahal, hindi lang po tayo Katoliko pag madali ang buhay, pag walang problema, pag mayroon tayong mapala. Nawa po, sa hirap at ginhawa, minsan may mga bagay na ang hirap unawain ng turo ng Panginoon sa pamamagitan ng simbahan. Pero nawa, ating panghawakan ang ating pananampalataya. Hindi lang po sana ito pagmadali. May mga pagkakataon tayo po'y daraan sa mga pagsubok sa ating pananampalataya. Ito yung time wherein ating maihayag nawa sa ating Panginoon. Panginoon, sa hirap at ginhawa, tatanggapin kita. Sa hirap at ginhawa, susunod ako sa iyo. Hayaan niyo pong manalangin tayong sama-sama na nawa, tunay nga, tayo po'y maging tapat sa Panginoon sa kabila ng pagsubok o mga magandang karanasan ng ating buhay. Panginoon, kaming lahat po dumadalangin sa iyo na nawa po sa mga pagkakataong kami ay nanghihina ng loob o hindi maunawaan ang turo mo, ang gabay mo
Sa mga pagkakataong tila ikaw ay tahimik pag kami nanalangin, nawa huwag kaming panghinaan ng loob, na patuloy kaming umasa at magtiwala sa iyo. Ikaw ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Na Panginoon, kami palagi sa iyo umasa at magtiwala na ikaw at sa pamagitan mo, makakamit namin ang kaligayahan at ang buhay na walang hanggan sa kabila. Ang lahat ng ito, dinadalangin namin sa iyong ngalan, ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpala pong Sabado sa ating lahat.